Hello po, good morning. Ang pag-uusapan naman po natin today po ay bakit kailangan mag-follow up sa inyong mga pediatrician kapag ka nagpa-check up po yung inyong mga anak. Kasi po ba di po tayo masyado po tayong busy minsan. Masyado tayong busy sa mga business natin sa araw-araw. Yung mga anak natin minsan hindi na natin na-follow up. Minsan nga po hindi pa nagpapa-check up kasi nga busy. Yung iba naman po hindi na makapag-follow up kasi nga wala na pong pambayad. Kaya hindi na sila nagpa-follow up. Pero ang sinasabi ko po kasi kailangan talagang mag-follow up ang inyong mga anak. Halimbawa po, Monday nagpa-check up yung anak niyo po, may sipon sa pedya. May sipon yung anak niyo, tapos dahil nga unang araw pa lang kasi 'di ba? Bibigyan lang po 'yan ng cetirizine o kaya mga sasabihin uminom ka ng maraming tubig, 'di po ba? Tapos sasabihin halimbawa kahit sa health center ay clear naman po yung likod, tapos pauuwiin po kayo. Sa totoo lang po, kailangan mag-follow up ka pa rin ng mga Miyerkules, Huwebes o kaya Biyernes. Bakit po? Pansinin niyo po yung mga doktor, di po ba, kapag may pasyenteng naka-admit sa hospital, araw-araw po yung nagra-rounds kasi chine-check yung pasyente araw-araw. Hindi ko naman sinabing mag-follow up po kayo araw-araw. Kasi po, sa mga pasyente kasi kapag ka virus or bacteria, oras-oras po kasi yung mga bacteria o virus, dumadami sila oras-oras. Excuse me po. So yung katawan ng bata nagre-respond. Yung immune system niya, lalo pang dadami yung sipon at plema kapag lumalaban siya dun sa virus or bacteria. Oras-oras po ang progression ng sakit. Yung mga simptomas niya, nag-iiba-iba. Parang yung blood pressure, no? 5 minutes ago, normal dito sa kabila, tapos dun sa kabilang kamay, iba na naman yung BP mo, di ba? Kaya yung pong mga sakit ng mga bata, need talagang mag-follow up. So, lalong-lalo na po ngayon, alam nyo po, ang mga government hospital puno na. Ang mga pneumonia hindi na magkasya po. Meron akong pasyente, puno na yung government hospital. So wala silang pera, hindi sila makapasok dahil puno. Anong gagawin mo dun sa pasyente? Alangan mahayaan mo na lang, di ba? Wala silang choice kung hindi pumunta sa private. So magbabayad ng mahal kasi lumala yung pasyente. So yun po, alimbawa po nagpa-check up ka ng Lunes, babantayan mo po yung anak mo po baka kasi lumalala. Pwedeng clear breath sounds yung kanyang sipon o ubo nung Monday, pero pagdating ng Huwebes, Biyernes, di ba? Lumala. Tapos sasabihin halimbawa ng lola, huwag ka na mag-follow up kasi okay naman po yung apo ko. Sarap nga ng tulog. Yun pala, dumadami na pala yung plema. Tapos kapag biglang nahihirapan ng huminga at dadalhin sa ER, tapos tatawagan niya yung doktor. Doktor, anong ginawa mo sa apo ko? Hindi gumaling sa mga binigay mong gamot. Ganyan. Sisisihin pa yung doktor. Samantalang hindi kasi nag-follow up. Ayan. So yung follow up kasi po importante kasi po oras-oras, araw-araw dumadami po yung mikrobyo sa loob ng katawan niya, sa baga niya, halimbawa pag may ubo. So yun, ganun po talaga. Di bali nang magbayad ka, kung gusto mo araw-araw kang magbayad, magkano ba ang PF ng doktor sa check-up? 500. Magbayad ka ng tigpa 500 sa loob ng isang linggo, magkano yun? 3,500. Pag na-hospital ka naman, magkano babayaran mo sa isang araw? Di ba? Mahigit 10,000. O kaya mas maganda po mag-follow up na lang po, mas maganda pa, mas mura pa. Kaysa naman lumala yung baby niyo po. Kaya yun po yung purpose ng vlog na ito. Kailangan po mag-follow up tayo sa ating mga pediatrician. Kahit na nung unang araw okay yung anak nyo. Kasi mas mahirap po yung lumala yung lagay niya. Kailangan bantayan po talaga siya. Ganun po talaga yung sakit. Hindi okay siya nung Lunes, Huwebes, okay din siya uli.
pwede pong magbago po yung kalagayan ng bata. Kaya need mag-follow up. Thank you po, umahaba na naman po itong vlog. Salamat po sa mga nanonood.